Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, yung icon ng oil warning light niya, may mga time lumalabas siya dito sa dashboard. Yung bang parang takure na kahit na maparking lang siya ng matagal, bigla na lang siyang lalabas dito sa dashboard. Kaya ang gagawin ko, i-check ko yan. Start ko nga itong makina, tingnan ko kung lalabas siya. Ayan mga boss, umandar na. Tingnan natin kung lalabas yung oil warning light niya. Hindi naman lumabas sir ah. Hindi naman. Ay, yung kanina sir, yung pag-atras ko, pag-start ko, Oo? lumabas ko. Yeah, wala eh. Wala eh. Matagal siya mamatay sir, matagal. Hindi sir, ganyan. Tingin na, tingin. Parang ganyan lang. Asan ba dyan? Asan dyan? Ito mga boss, pinakita sa akin ni customer, naka-video pala dito sa cellphone niya. Kung nag-start siya, yan, may warning, tapos meron takuri dito. May takori dyan, ayun. Yun po. Tapos mawala na naman din po. Nawawala din siya. Opo. Hindi naman po siya matagal. Kaya pala pag start ni customer kanina, medyo maingay yung makina. Switch off ko na nga ito. Tapos labas ako ng sasakyan niya at silipin ko yung oil sending unit nito. Sir, saan po kayo? Tay. Sa diagnose ko dito mga boss, marumi na masyado itong langis ni customer. Silipin ko muna itong oil sending unit niya. Baka mamaya yung connector niya tanggal. Ayun, yung oil sending unit niya intact naman, nakakabit dito sa housing ng oil filter. At yung wire, nakakonect naman. Kaya lipat naman ako dito sa dipstick niya mga boss. Hugutin ko yan para makita ko itong langis. Yun lang mga boss, hindi na tumutulo itong langis niya. Tapos grabe na yung itim niyan. Kaya sabi ko, for change oil na ito. Na ayon nga kay customer, synthetic pa itong gamit niya. Pero kita nyo, hindi na siya tumutulo. Kaya pala medyo maingay na itong makina niya, na ayon din kay customer, 9,000 km na yung tinakbo niyan. At for change oil na sabi ko. Kaya gumamit ako ng box wrench number 14 para maluwagan ko itong sobrang higpit na drain plug. Grabe, tigas naman gumawa. Akala hindi nakakalasin eh. Bakit kaya may ganyang mga mekaniko pag naghigpit ng drain plug? Akala mo hindi na ulit mag-change oil eh. Kaya nga may washer na yan para hindi siya magkaroon ng leak. Kaya dapat yung higpit tama lang. Tanggalin ko na nga itong drain plug. At kung makikita nyo yung langis niya mga buso, grabe yung itim. Chinek ko nga yung dulas niya dito sa daliri ko, magaspang na siya eh. Kailangan mamaya pag naglagay ako ng pang-flashing, tapos in-start ko itong makina. Dapat walang ingay yan. Magaspang na yung langis niya eh, tsaka sobra sa ano. Labot na po. Doon na po kasi yan. Hanggang 9 na. 1,000. Di ako napapaabot ng gano'n. 9,000 kilometer. Kahit paano yan, synthetic yan. Natutunan ko po. Ilagay ko na nga itong drain plug mga boss, ipakapit ko na yan dito sa thread niya. Tapos gamit itong box wrench na number 14, higpitan ko na yan. At ito na mga boss, ipinakita ko kay customer itong langis niya na tinanggal ko nga dito sa loob ng makina. Kita nyo naman grabe na yung itim niyan. Nahalos wala na nga siyang dulas nung inilagay ko sa daliri ko eh. Punta na nga ako dito sa makina para maglagay na ako ng pang-flashing na langis. Siyempre naman, pag nagpa-flashing ako, ang ginagamit kong langis yung Rev X40 ng Petron. Alam niyo naman siguro na marami na akong nagawang video na pag mga ganitong problema, ang ginagamit ko talagang pang-flashing yung Rev X40 dahil nga sa nakakatanggal yan ng mga lumapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Ayan mga boss, naisalin ko na itong langis na gagamitin kong pang-flashing at itong makina niya napahinga na. Kaya ako na yung mag-i-start ng makina para malaman ko kung lalabas yung oil warning light niya dito nga sa dashboard. Sa akin, okay lang lumabas yung oil warning light kasi may paraan naman ako doon para mawala. Pero yung magkaroon siya ng ingay pag in-start ko itong makina, nako, may mali. Ayan, napa-start ko na itong makina, waiting tayo. Kung lalabas dito sa dashboard yung parang takore or yung oil warning light niya nga. Ayun, ayan di ba? Opo, yan. Tapos mawala rin. Ayan nung inano ko, di ba? Ginasan ko, nawala. Nachamba niyo yung ilaw. Yeah, may mga time na gano'n, biglang umiilaw yung yung oil. Oo. Pero ko naman, Hindi, kaya siya nawawala kasi pag ginasan mo, lalakas yung bomba ng langis eh.
mga ganyong sir scenario, mga nawawala naman, hindi naman siya kuwan. Kaya pa naman i-drive pag gagaling. Sa nakita ko naman dito sa makina ni customer, nung nirep ko yan, namatay din agad yung oil warning light niya. Kaya yung strainer nito, possible hindi yan nabarhan. At sa nakita kong dahilan, kaya medyo umingay itong makina niya dahil nga sa marumi na masyado itong langis. Kasi nga, nung start ko yan, wala na akong narinig na parang may tumotope dito sa makina. Kaya ibig sabihin, sa langis lang talaga yung pinanggalingan ng ingay. Yun lang ang problema, kahit napalitan ko na ito ng bagong langis, lumabas pa rin yung oil warning light niya dito sa dashboard. Pero madali na lang yun mga boss. May mga paraan ako dyan na hindi na kailangan pang magpalit ng pyesa. Para nga hindi na mapagastos si customer. Ay, switch ko na makina. Ba, naka 10 minutes na palang naka-start itong makina. Kaya ipa-switch off ko na yan. Tapos balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko nga itong langis na ginamit kong pang-flashing dito sa makina. Gamit itong box wrench sa number 14, luwagan ko na itong drain plug tsaka ako ngayon tuluyan ng tanggalin yan. Ito yung kagandahan pag nagpa-flashing ka. Kung makikita nyo, di ba? Maitim na agad itong ginamit kong pang-flashing na langis samantalang 10 minutes ko lang naman niyang pinaandar. Hanginan ko na nga yan para ma-drain maigi. Ayan lumakas yung tumulong langis. Lumakas pa Oo. Lumahanginan. Para hindi sayang yung oras habang nagpapatulo ako ng langis, punta na ako dito sa location ng lumang oil filter para matanggal ko na yan. Medyo malalim nga lang yung pwesto ng oil filter mga boss, kaya dapat yung gamit niya na oil filter wrench, pwede siyang lagyan ng extension para hindi kayo mahirapan magtanggal kabit ng oil filter. Ayan mga boss, na ipakapit ko na itong oil filter wrench ko dito sa lumang oil filter. Pihitin nyo ngayon yan pakaliwa para lumuwag itong oil filter na luma. Nang sa ganon, pwede nyo na siyang kumayin para tuluyan nyo na nga yang matanggal. Ayan mga boss, tanggal ko na itong lumang oil filter dito sa base niya. At dahil nga sa hinahanginan ko pa yan, hayaan nyo lang tumutulo yung langis. Pansamantala, punta muna ako dito sa ibabaw ng makina. Para kung wala nang tumutulong langis dyan, pwede ko na ngayon patayin itong blower ko. Bali tumagal pa ako ng 5 minutes mga boss na hinahanginan ko nga itong makina. At dahil sa wala nang tumutulong langis, tanggalin ko na yan. Ayos na. Tapos balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ng customer para mailagay ko naman yung bagong oil filter. Siyempre, bago nyo ilagay yung bagong oil filter, dapat punasan nyo muna itong pinaka-base niya. At bago nyo naman ilagay itong oil filter, dapat yung o-ring niyan, pinahiran nyo ng kaunting langis para pag hinigpitan nyo nga itong oil filter, hindi pumilipit yung o-ring. Ayan mga boso, gagamit na ako dyan ng oil filter wrench. Hihigpitan ko na itong bagong oil filter. Nasa paghigpit naman, dapat yung tamang higpit lang. Pag okay na, lipat ka naman dito ngayon sa oil pan mo para mailagay mo naman na dyan yung drain plug. Pero bago mo ilagay yung drain plug, syempre punasan mo muna yan. Tsaka mo ngayon ilagay itong drain plug. Tapos gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 14 para ma-final mo na yung higpit. Syempre yung tamang higpit lang, wag naman yung katulad kanina na sobrang higpit. At ito nga mga boss, pinakita ko kay customer yung ginamit kong langis na pang flashing. Grabe pa rin yung itim niya, di ba? Uling. Pinakita ko yan kay customer para malaman niya na ganyan karumi yung langis niya dito sa makina. Punta na ako dito sa oil shading unit mga boss, kakalasin ko yan. Siyempre, bunutin ko muna yung connector niya, tapos gagamit ako dyan ng 24 na open wrench para maluwagan ko nga itong oil shading unit niya. Medyo masikip yung position dyan mga boss dahil nga sa wala akong deep socket na number 24. Kaya tsinaga ko na lang yan, luwagan gamit nga itong open wrench na number 24. At pag maluwag na yan mga boss, pwede nyo nang kamayin yan. Gaya ng ginawa ko, ayan o. O di tanggal ko rin itong oil sending unit niya. Kaya ako naman tinanggal itong oil sending unit niya mga boss. Kasi nga, na-experience ko na yan. Pag ganito kasing sobrang dumi ng langis mo, itong loob ng oil sending unit mo, nababarhan na yan ng tumigas na langis. Kaya ang possible, yung pressure ng langis, hindi na ma-detect nitong oil sending unit mo. Na ang mangyayari nga, yung icon ng oil warning light mo, lalabas yan dito sa dashboard. Bubuy! Dumadampi oil yan. Opo. At hindi naman ako nagkamali sa paghatol ko dahil nga sa nakita namin ni customer na may nakabara nga na tumigas na langis dito sa loob ng oil sending unit. Ang tanong, bakit kasi hindi ko na lang yan pinalitan? Ang sagot, unang-una original yan. Pangalawa, yung mabibili ko sa auto supply, hindi sila parehas ng connector.
Pangatlo, hindi pa naman yan sira. Nabarhan lang ng tumigas na langis at pwede naman yan makuha sa linis. At kung i-comment mo naman na napakamura lang yan, ba't di nilang bumili? Eh di bumili ka. Bigay mo sa amin. At least, hindi na sayang yung hangin mo. Balik na ako sa trabaho mga boss. Kung makikita nyo, ang ginamit kong panglinis dito sa oil sending unit, carburetor cleaner, para yung langis na tumigas lumambot. Tapos hahanginan ko yan, tsaka ako ngayon huhugasan uli siya ng langis bago ko nga ibalik yan sa dati niyang posisyon. At ito na nga mga boss, na after ko nga malinisan yan ng carburetor cleaner, gumamit na ako ng blower dyan para sigurado ako na kung may tira pa na brake cleaner dito sa loob, matanggal siya. At dahil sa okay na yung pagkakalinis ko dito sa oil sending unit, ibabalik ko na yan dito sa dati niyang position. Siyempre, yung paglalagyan nyo ng oil sending unit, punasan nyo muna yon. Tapos, pwede nyo na ngayon ipakapit sa thread niya itong oil sending unit. Dahil mga boss, kung makikita nyo, pinapakapit ko na yan dito sa thread niya. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng open wrench mo na number 24 para ma-final mo na nga yung higpit dito sa oil sending unit mo. Paalala ko lang mga boss, wag naman sobra-sobra sa higpit dito sa oil sending unit, yung tama lang. Tapos itong connector ng oil sending unit mo, huwag mo kalimutang ilagay yan, syempre naman. Pag okay na, ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo nga yung location nitong oil sending unit. And mga boss, kung makikita nyo, nakapwesto yan dito sa bandang taas ng oil filter housing. Ayun siya mga boss, yung merong socket wire na kulay itim. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, pwede na akong magsalin ng langis. May nakaredy si customer na 2 gallon na RevX RX 400. Tandaan nyo mga boss, hindi nyo isasalin lahat yung 2 galon. Siyempre gagamit kayo dyan ng dipstick para sigurado kayo sa langis na ilalagay nyo nga dito sa makina. Kaya lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, sa last part nyo na malalaman kung naging okay ba itong sasakyan ni customer. Pangalawa, meron pa siyang isang concern. Nalinis na daw itong EGR, intake manifold, pati yung throttle body, pero hindi daw siya satisfied sa hatak. Hirap daw tumakbo itong sasakyan niya. Kaya abangan niyo yung last part nito mga boss para makita niyo kung paano natuwa si customer. At huwag kayong mag-alala dahil basic lang sa Diyos yan. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!